kasalanan ang dahilan ng ating kasalanan ang naghahadlang sa ating relationship with God. Walang kasalanan natin. Ang dahilan hindi siya ang unang lumalayo sa atin. Tayo lumalayo dahil sa mga bagay na ginagawa nating mali. Kanina naman po sinasabi sa verse na ito na yung ating mga maling ginagawa ang nagiging dahilan ng pagkawali natin sa ating Panginoon. Yung mali natin. Ito ay isang palaala. Ito ay isang palaala na ang ating decision in action ay may epekto sa kung paano tayo nakakausap o nakakakuha ng blessing mula sa Kanya. Sa lahat ng ating mga ginagawa at desisyon natin, may epekto yun sa ating relasyon sa Panginoon. Para kapag tayo ay nagkakasala, gumagawa tayo ng sa sarili nating buhat lang na naghihiwalay sa atin sa Kanya. Yun ang nagiging dahilan. Yung mali naman sinasabi sa ating verse na tayo mismo ang gumagawa para tayo makabalay sa Panginoon dahil sa ating mga mali ginagawa. Paano nagkakaroon ng hadlang? Ang Diyos ay hindi nagbabago o nagiging masama sa atin para iwan tayo. Pero ang ating mga kasalanan ang siyang dahilan kung pagkakalayo natin sa Kanya. Ibinibigay natin yung ating kakasalan talaga, nagiging dahilan. Ipinapakita nito na tayo ang may responsibility na ayusin ang ating relasyon sa Kanya. Hindi lang tayo mahiwalay sa Kanya kapag nagkakasala. Nagpapakina rin ito ng ating spiritual growth at pag-unlad. Yan. Jadi, yung ating spiritual, hindi yung nag-uunlad dahil sa ating mga pagkasala kasi nauna yung ating mga kasalanan. At naging dahil kaya nanghihina ang ating espiritu. Yan. Kaya malinaw naman po sa verse nito na ibinibigyan din yung ating tayo ang unang lumalayo sa Panginoon. Hindi ang Diyos. Kaya nga po, kung handa po tayo, kaya makita natin ito na palagi na dumagalaw ito para lumago yung ating espiritu at pananampalataya sa Kanya. At upang, kaya din tayo natin sa araw nito na upang ihanda tayo sa pakikipag-isa sa Kanya. Kaya po, kung handa po tayo, kaya po, inaanyayahan po tayo tumayo at ibahagi po natin ang ating pagsasalungan para sa Panginoon. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo, noong gabing siya ay pinagkanulo, ang Panginoon Jesus ay lumangkot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyo at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Ito. Matapos maghapunan, binungkot din siya ang kopa at sinabi, ang kopa ito, ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo, tuwing iinumin niyo ito, gawin ito bilang pag-alaala sa akin. Manalangin na sa mga tapos. Maraming salamat sa araw na ito at sa walang pagtanggol mo sa amin. At sa Lord na hindi ka magsasawala sa aming panunod at patuloy mo kami sasama kagabayan, iginatan kami. Ilalagay mo kami sa anumang kapakaman. Ito po yung aming samang dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen.